Nagsasalita ang Diyos sa simpleng paraan. Habang naglalakad ang mga alagad, kinakausap na sila ni Jesus. Ganon din sa atin. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia sa mga taong nagmamahal sa atin at sa mga simpleng pangyayari sa araw-araw. Hindi ito laging malakas o malinaw. Minsan, ito ay mahina at parang isang bulong sa ating puso. Halimbawa, kapag pinagsasabihan ka ni nanay ng ilang mga paalaala o may aral kang narinig mula sa iyong guro na tumatak sa iyong puso, that could be God speaking to you. Are you aware that is His voice? Are you listening? And are you willing to respond to His invitation? Nakikilala si Jesus sa kabutihan at pagbabahagi. Sa kwentong ating narinig, nakilala nila si Jesus sa paghahati ng tinapay. Sa atin naman, nakikita natin siya sa kabutihan, sa pamamagitan ng pagtulong, pagbabahagi, at pagmamahal sa kapwa. Halimbawa, kapag gumagawa tayo ng mabuti, hindi lamang ito basta pagtulong. Nagiging daan pa tayo para maramdaman ng ibang tao ang pagmamahal ni Jesus. Simple lang. Halimbawa, nagbahagi ka ng baon sa iyong kaklase na walang pagkain. That could be the same of what Jesus did with the disciples in the breaking of the bread. O tinulungan mo ang kapatid mong gumawa ng homework. Nakikita si Jesus sa mga simpleng kabutihang katulad nito. Ibahagi ang saya at ang mabuting balita. Ito ang imbitasyon sa atin, Jesus. Sa mga alagad, nang makilala nila si Jesus, hindi nila itinago ang kanilang karanasan, ang kanilang tuwa. Agad nila itong ipinagsigawan at ibinalita. Ganon din sana tayo. Kapag naramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos o may magandang nangyari sa iyo, ibahagi mo ito, ikwento mo, ipagmalaki mo. Ang saya na galing sa Diyos ay hindi dapat itinatago. Lalo itong lumalaki kapag ito ay binabahagi. Halimbawa, kapag nakapasa ka sa exam, it's not because of your effort, it's because of the grace of God. Halimbawa, imbis na magyabang ka, pwede mong sabihin, salamat sa Diyos. At ibahagi ang saya sa iba. Maaari mo ring ikwento kung paano ka tinulungan ng Diyos sa iyong problema. Sa halip na magkalat tayo ng mga negatibo o fake news, ikwento natin ang kabutihan ng Diyos at ang mga biyayang ating natatanggap sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pagpapatuloy natin sa ating paglalakbay sa buhay, naway maging bukas ang ating puso, hindi lamang para makita si Jesus, kundi para maramdaman siya sa bawat araw, sa bawat tao, sa bawat kabutihan na ating ginagawa. Sabay-sabay tayong lumapit kay Jesus at manalangin. Jesus, tulungan mo akong makita ka sa aking buhay, kahit hindi ko napapansin. Samahan mo ako sa lungkot at saya. Turuan mo ako magmahal at magbahagi ng iyong mabuting balita, lalo na sa aking kapwa.